Ay, nako. Yan tayo eh. Ha? Yan tayo. May binitay na Pinoy sa China dahil may nagawang kasalanan. So, ang gusto nila, yung may mga nagawang kasalanan dito sa Pilipinas, bitayin din. Ayan tayo. Ang gusto natin lagi gumanti. Oo. Eh paano kung mali talaga yung nangyari doon sa China? Yung Pilipino talaga ang may mali. Eh coach, bakit hindi rin natin bitayin? Di sana, kung mali talaga yung mga Chino dito, dapat dati nyo nang ginawa. Ibig sabihin, gagawin nyo ito dahil mali yung mga Chino rito. Hindi nyo gagawin dahil gaganti ka. Any form ng ganti mali. Oh, hindi ko sinasang-ayunan ng mga ano dito ha, Chino. Kung sa akin, pagpatungkol sa droga, kung po pwede nga lang, bitayin nyo lahat. Ang problema, wala tayong death penalty ngayon. Kaya nga, para sa akin, dapat ibalik ang death penalty. Binitay ng China noong November 24 ang 2 Pilipinong na-convict ng drug trafficking doon. 2013 inaresto ang 2 matapos makuna ng shabu sa kanilang mga bagahe sa Guangdong at sinintensyahan noong 2016. Sabi ng DFA, o yan drug trafficking sa China. Okay? Ngayon, hindi ko husgahan kasi hindi para sa akin ang humusga kung talagang ginawa yun ng mga Pinoy o hindi. But definitely, mali yun. Krimen po yun eh. So, kailangan mahatulan ng death penalty. Ilang beses nilang sinubukang iapela ang sentensya ng gobyerno ng China pero hindi ito pinaboran. Kasunod ng pagbitay, panukala ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas dahil sa illegal drug trade. Ito tayo eh. Ayan, siya nagsabi. If they put our compatriots to death for violation connected to illegal drugs, let us do the same to their nationals. Ulitin ko, hindi po ako pinagtatanggol ang mga Chino dito. Kung gusto nyo lahat silang bitayin, so be it. Kung sa tingin ninyo, dapat sila talagang bitayin at may kasalanan at yan ayon sa batas, although wala tayong death penalty, bahala kayo. Pero dapat dati nyo nang ginawa. Kung mali sila, dapat dati nyo nang ginawa. Kaya tayo napupunta sa gera eh. Pag tayo napaaway, sir, nandun ka ba sa gera? Gumaganti tayo. Hindi ganun. Ano bang alam natin kung talaga may kasalanan yung Pinoy doon? Ulitin ko ha, hindi ko kinakampihan. Kaya kung gusto nyo lahat, kung ako nga maaari, hindi na sila dapat nakakapasok dito in the first place. Dapat pag nahuli, deport agad. Okay, pag nahuli, kung gusto nyo bitayin, bahala kayo. Ilagay nyo lang sa batas. Walang problema, wala tayong batas niyan eh. Hiling ni Rodriguez sa Kongreso, ipasa ang House Bill 2459 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa kasama na ang kamatayan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Yun. Doon sa ngayon ako ron. Ibalik nyo death penalty. Dapat daw lahat ng mga dayuhan na connected sa drug trafficking may death penalty. Hindi po. Kulang. Huwag lang dayuhan, pati Pilipino. Alam nyo naman ang stand ko dyan. Ayoko sa mga drug lords. Ayoko sa mga... Kasi po ang daming napapatay patungkol dyan. Yan po ay parang NPA. Yan po ay parang komunista. Maraming napapatay because of drugs. Kaya ako sang-ayon ako na magkaroon ng death penalty sa droga. Pero hindi lang dayuhan. Pati Pilipino nang hindi sila magloko rito. At hindi lang sana patungkol sa droga, drug trafficking, wag lang. Pati mga korupsyon, isama nyo na sa death penalty, pwede? Pati mga korupsyon para once and for all, matigil na mga korap sa bansang Pilipinas. Sama nyo sa death penalty. Pwede ba, sir? Bira, Sa datos ng Bureau of Corrections, sa 369 na dayuhang nasa mga piitan sa bansa, 205 o higit sa kalahati ang Chino. Pero na-abolish na ang death penalty sa bansa noong 2006. Kaya kailangan pang magpasa ng batas para maibalik yan. Kaya sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat na ring ipasa ang House Bill 1543 na nagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumagdumal na krimen. Matagal na raw niya itong isinusulong at hindi bilang paghihiganti sa pagbitay ng China. Buti pa to si Barbers, maganda yung kanyang banat. Matagal niya nang sinusulong to. So bubuhayin niya lang na isinusulong niya na yung death penalty. So hindi lang ngayon dahil merong binitay sa China. Hindi paghihiganti. Dati na. At meron siya sasabihin ito. 2 Pinoy. Itong mga Chinese nationals that are involved sa illegal drugs, no? Sabi ni Arnold Ong, di ba kasama Duterte doon, coach? Saan? Sa droga? Tama ba intindi ko sa'yo?
Arnold Ong, tama ba yung intindi ko? Kasi kung tama ang intindi ko, saan ka po nakatira? Sa buwan ka po ba nakatira? Hindi kita iniinsulto ha. Drug trafficking pa? Si PRRD? Duterte pa? Hello? Sa moon ka nakatira, Brad? Doon sa bansa nila kaya dito sila dito sila nagpapadala ng basura nila at nagbebenta ng basura nila Kasi nga nakikita nila siguro dito na maluwag yung ating wala tayong death penalty at wala silang takot. Sa tingin ni Barbers, Dati na yon. So hindi lang yan basta sumulpot. Kaya okay yung sabi ni Barbers dito. Kaya lang kailangan kong dagdagan. Kasi dito nila dinadala So dapat higpitan dito at magkaroon ng death penalty. I agree. Pero may dagdag. Bawat po magdadala ng droga dito, tatandaan po natin, merong protector yan. So sana sa bawat Chinong bibitayin ninyo, may kasamang Pilipinong protector na bibitayin. Dapat tandem yan. Hindi naman kasi makakapasok yung Chino dito nang walang pumrotekta sa kanya. Paano nakalusot yun? Paano sila namamayagpag? Kaya pag may nahuli kayo na Chino na involved sa drug trafficking, saliksikin nyo sinong protector. Magandang batas yan. Laging tandem. Sa bawat Chinese na bibitayin, may Pilipino kayong bibitayin. Dahil imposibleng walang protector yang mga yan. I agree po dyan. Thank you, Gemma Pasyente. wala namang kinalaman sa girian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nangyari. Dahil matagal na raw nagpapatupad ng death penalty ang China. Payo niya sa mga Pinoy, maging alerto at mapanuri para hindi mabiktima ng mga sindikato sa abroad. Para sa GMA Yan, ang ganda nung sinabi ni Barbers, hindi naman daw ito connected sa nangyayari ngayon sa Pilipinas at saka sa China. Kasi matagal na naman may death penalty roon. Kaya nga ginadala dito kasi dito walang death penalty. So, ang punto ni Barbers, unlike dun sa kanilang binanggit na congressman, magkaiba sila. Yung isa paghihigante. Dahil may binitay kayo dyan, magbitay rin tayo dito. Parang bata lang no? Naturingan pa kayo mga politiko, parang bata, gantihan. Yung kay Barbers, hindi naman. Mag-iingat lang po tayo. Tatandaan natin na hindi po, baka nagkakamali po tayo. Hindi ko po kinakampihan ng Chinese. Ulit-ulitin ko, hindi pa nga dapat sila pinapapasok dito. Especially yung mga mayayabang Chinese. Hindi sila dapat pinapapasok dito. At pagka nahulihan ng droga, sige, lahat ng force ng batas ibigay nyo. Hindi ko sila kinakampihan. Kaya lang maging mapagmatsyag tayo. Kasi tatandaan natin, meron talagang ahensya, grupo, entity, kulay na ginagamit ang China para galitin ang mga Pilipino. Para saan? Sa kasiraan ng Duterte. Ulitin ko, ginagamit ang China para sa kasiraan ng Duterte. At ginagamit nila yan. Kaya ang ingay ng media, lahat ng tungkol sa China. Bakit hindi nyo fokusan yung problema natin sa loob? Kasi we are imploding. Sumasabog tayo galing sa loob. Hindi tayo sumasabog ngayon dahil galing sa labas. Ang pagsabog natin, ang pagbagsak natin, hindi galing sa labas, galing sa loob. Ang problema natin internal. Ang problema natin terorista. Bakit nakapokus kayo dyan sa labas? Ang pinaka-problema natin yung mga Chinese sa loob. Yun ang i-focus nyo. Matigit sa lahat, terorista. Come on, galaw-galaw. Huwag tayong magpalinlang. Ang totoong kalaban dati pa. And I'm following the cue of PRRD. Even Sara, ang talagang kalaban dito yung mga makakaliwa at unti-unti po silang nakakabalik. And I know you know the reason. Hindi ko na po kailangang explain sa inyo. Ramdam na ramdam nyo bakit nakakabalik ang mga terorista. Huwag po nating iligaw ang taong bayan. Ang totoong kalaban nasa loob. Correct, Gemma Pasyente, nasa loob ang kaaway. Kaya nga imploding Ang pagsabog natin galing sa loob. Same thing na nangyari sa Unity. Ang pagsabog hindi galing sa labas. Galing sa loob ang pagsabog nila. Naliligaw tayo. Nililigaw tayo ng issue. Ano ba ang totoong problema natin? Una, pagtaas ng presyo ng bilihin. That's the main problem. Second, itong mga terorista. Magbantay po tayo. Huwag tayong papaloko. Yung iba alam nyo, yung mga kontra, tandaan nyo to. Yung mga ibang kontra dyan sa mga Duterte, hindi yan naloloko. Alam nila ang totoong nangyayari. Ang niloloko nila, yung kanilang mga followers para sirain ang mga Duterte. Kaya kayong mga Pilipino, tayong mga mamamayan, maging mapagmatsyag. Sabi nga, pag naglaro ka ng apoy, masusunog ka. Huwag tayong kumuntsaba sa demonyo. Tama si Sara.